LU na ba to? Yes. Bago ako ah. Yo. Grabe, nalate ako ng take off. Pucha, 40 minutes. Alas 3 lang dapat yung take off ko. Ang problema, nahirapan ako mag-load ng gamit. Mga 2:15 bumangon na ako. Tapos mga 2:45 nag-gear up na. Inabot ng siyam yung pag-load ko ng gamit. Hindi pa matimpla yung side mirror ko. Ayun, late tayo. First stop natin, papatop up muna natin to ng kahit 1 liter lang. Nga pala, on the way tayo sa Ilocos Norte para sa ating Holy Week ride. Whew! Grabe, late na agad tayo ng 40 minutes. And ang farthest point, Patapat Viaduct. So yun, after noon, ideally babalik tayo dun sa Saud. Chill ride lang. Sana na-load ko ng maayos yung gamit. Yun. Good morning. Medyo umaga na. Nasa Pangasinan na tayo. Lagpas na. Poblasyon ba or lagpas? So yun, update lang. Maliwaliwanag na. Nako-conscious ako kasi yung test footage ko kahapon puro nakatutok sa kaliwa. Hindi ko alam kung bakit. So medyo pinapaling ko lagi sa kanan yun naman. Baka naman masobra. Tapos kahapon mga lang yan mga takbong 40-50. Kaso naka-face mask ako nun, kaya medyo muffled pa din yung audio. Ito naman, balaklava, manipis lang. Pero medyo nag-80-80 tayo ngayon. Ang first stop nga pala yung Jollibee kanina doon sa may Pozo Rubio ba yun? Pero hindi tayo bumaba kasi hindi pa naman tayo gutom. Kasi nag-breakfast naman tayo sa bahay. So hindi ko alam kung saan yung next stop. Update na lang. Sana magtuloy-tuloy yung magandang panahon. Kasi ko yung weather, parang may chance ata na umulan today sa may Ilocos Norte. Pero mahina lang naman. Pero sana, di ba? Sana wag. Uso na ata to. Kaya lang gusto ko lang ipakita yung para maalala ko yung long straight na to. Grabe ang haba. Ganyan ako dire-diretso. Sabagay, karamihan nata ng dadaanan natin puro ganito. Delegates na. May may patalon. Grabe ang haba ulit. May slight ahon. Naka-off kasi yung screen ko after 15 seconds after i-hit yung record button para tipid sa battery, kaya hindi ko na naka-off yung screen ngayon. Hindi ko nakikita kung nasa gitna ba yung POV o nakapaling na naman sa kaliwa. Diba, first time naman.
Wala lang, ang ganda lang nasa gilid kaso di ako makalimot. Wait, may mga harang na eh. Anong bundok ba yan? Kasi nasa pakaliwa na tayo. Sayang di makita. May nilagpasan tayo ng Dunkin kanina, sayang. Dapat pala nag coffee muna ako. Pero sabi naman ito McDo, kaso wala pa tayo nakikitang sign. Ayun, maganda na. Wow! Walang kung anong mga bundok yan, pero ang ganda. Wow! Okay, pag dinadiretso Baguio na. Grabe ang tagtag na. Okay, medyo okay yung biyahe natin ngayon so far. Dire-diretso. Nakaabutan tayo ng stoplight sa mga bayan-bayan, pero okay lang kasi nakakahabol tayo kapag katulad nitong mga long straight. Ang goal ko lang naman is sana mga 3 nasa patapat na ako, kasi nga kung hindi, ayun, baka mag-check-in muna ako para wala na akong bitbit. Tapos namali pa yung ang tagal ko na kanina sa pag-aayos ng gamit ko dito sa motor. Ay sorry, jeep na lang natin yun. May dala kasi akong camping chair, mamaya pakita ko yung setup, pero nakapatong siya ngayon sa upuan, and strap ko pa ng dalawa, so medyo kung gusto ko uminom ng tubig kailangan ko pantanggalin yun, medyo hassle. Pero kasalanan ko naman kasi di ko naisip at diniskarte ako na lang na pagkasyahin sa rack. Pag kasi nilagay ko siya dito sa gulay board, ang taas niya malapad siya eh. Mamaya papakita ko na lang yung setup para makita yung sinasabi ko, pero try natin ayusin. Tulay! Tulay! I love tulay. Pakayanan natin sa baba no? May liliguan dito, tapos pababa yung shortcut Kayanan Road. Ano daw? Hindi ko na-rig si Google Maps. 600 meters, turn something. Anong R ko to? LU na ba to? LU na. 6 AM, ayun. Turn left. Oh wow, ang pangit ng kalsada. So yun, push siya, LU na pala. Ang bilis lang. Dito ba? Saan tayo pinadaan? Saan tayo pinapadaan? Oh my god, off-road. Kawawa yung motor. Ano to? Ba't may ganto dito? Ano to? Shit, meron pa. Ano ba to? Dito tayo pinadaan ni Google Maps na naman. Grabe. Ang lalaanan. What the f***? Ano ba itong pinadaanan sa akin? Sana wala nang off-road. Sabi may mga nagja-jogging dito. Woohoo! Pero ako na dumaan ulit dito pa uwi. Sana naman wala na. Bugbog sa minti dun Kaya pala minti yung pangalan nitong motor natin, kasi siya ay mint green.
Ang galing, diba? Oh, wow. Ang ganda. Chinek lang natin kung tama pa ba itong dinadaanan natin. Tama naman. Pero hindi na tayo dadaan ulit dun. Grabe, kita sa side mirror yung ano, kagandahan ng lugar. Record natin to. Nga pala, naka-intercom tayo, guys. Budget intercom lang. Actually, sobrang budget nito. Sulit na sa amin to. 4.2 talaga siya. Noechi Gocom 4. Noechi yung brand, Gocom 4 yung model. Nakita ko lang to kay RideGon. Sulit niya na kasi makakapag-play ka ng music, tapos at the same time makakapag-usap kayo ng OBR mo ng sabay. Tapos nakuha ko lang to 2.5 lang ata. Ang laman niya dalawa na. Yun. Tapos kung gusto mo i-mount sa ibang helmet, bili ka na lang nung speaker. Ako ganun lang ginawa ko kasi yung kasama sa box nito dun sa open face ko na helmet nakakabit. Tapos sorry, nagsalita si Google. Pwede kayong same ng music na pinapakinggan, pwede rin kayong kanya-kanyang music ng OBR mo. Kasi nga, makakapag-usap kayo ng sabay. Kasi sa ibang intercom, na less than 3K, parang kailangan papatayin mo pa yung papatayin mo pa yung parang music function para makapag-usap or vice versa. Mag 1 year na din siya. Parang nakuha ko to July eh. Tapos ang kunat din ng battery na ito, guys. Guys, kala mo may nanonood. Ang kunat din ng battery. Grabe, ang gaganda na nung tanawin. Parang malulubat na ako dito. Ayun, nagka-fill tayo sa 7-Eleven na lang. Kaso wala rin brood. Napakantuloy tayo. Hindi ko napakita yung setup. Pero hindi ko rin naman binago. Nagsingil lang ako ng oras. Tinry ko yung ibang way ng pag-mount dito sa motor, yung dalawang camping chair. Hindi naabot nung strap, kaya binalik ko na lang ulit sa dati. Yun na lang, medyo hassle kapag iinom lang ng water kasi yung compartment kailangan ko patanggalin parehas yung dalawang camping chair. Hello, sorry nakat, may tumawag, nag-ring yung sa intercom ko, hindi ko alam kung sino kasi nga hindi naman nakalabas yung phone natin kasi mabilis na malobat, so tinitipid natin yung battery. Pinapakinggan na lang natin si Google Maps. Tsaga-tsaga na lang kapag iinom ng tubig kasi kailangan tanggalin lahat. Hindi naman lahat, yung camping chair lang tsaka yung strap. Yun, ganda na ng tanawin. Di ko alam kung saan area na to ng La Union, pero ang ganda. Medyo nagtagal tayo dun sa 7-Eleven. Pusha, pinag-isipan ko kung paano gagawin ko dito sa camping chair. Check out the scenery na lang. Ayan. Hindi ko na alam kung nasa na ako.
Anong pala yun? Pag umaandar, ang tagal connect pala ng ano. Eh, hindi naman matagal. Mga 5 seconds bago mag-notify na nakakonect na yung DJI Mic Mini. So, hindi ko pa alam kung ano, kung paanong diskarte gagawin natin. Kasi inoff ko yung option na auto off yung Mic Mini kapag 15 minutes na wala pa rin nare-record. Pero kasi mahaba naman battery life ng Mic Mini, nilalaro pa natin. First time ko lang naman to. Ang gagawin mo ngayon, sige na, pasok mo na. Overtake din yung truck. Pero yan, dami na palang ano dito, nag-offer ng grape picking. So tingnan natin sa Monday kung may time tayo. Baka side tripan na lang namin to pauwi. Nga pala ngayon, itong Pagod Food, bali ako lang mag-isa, pero bukas babiyahe tayo pa vegan. Doon natin gigitain si girlfriend. Ayun, bali sa vegan kami meet from Saturday to Sunday, and then Sunday babiyahe naman kami pa San Juan, La Union. Tapos mag-overnight ulit doon. Bali Monday, doon na tayo uuwi ng Pampanga. So ayun, update na lang ulit. Ayun, nasa San Fernando na ata tayo. Wala lang, update lang. Nadaan ba natin yung SM dito? Ayun, kaya pala nagtataka ako, pinaligo tayo. Sa bypass pala tayo dinaan. So, hindi natin madadaanan yung 7-Eleven na sikat dito sa Urbistondo na ba? Pero yun, parang ang labas ata natin dito diretso San Juan na. Hindi rin natin madadaanan yung ano, Flotsam Jetsam. Pero okay lang kasi babalik naman tayo dito ng Sunday. Sorry, medyo overexposed, pero ayun, ang ganda pa rin naman. Naka-ano kasi ito eh. Basta yung setting, hindi ko pa alam kung nabako ko yung setting, sorry. Pero ayun, ang ganda din pala dito sa may bypass road. Ayun, may tanawin. Hindi nga lang coastal, bundok-bundok pa din. Pero ang ganda. Grabe, gold yung gas sa Caltex. Speaking of gas, uy, naka-signal pa rin ako. Sorry. So, mula Mabalacat hanggang dito, 4 bar pa lang yung nababawas. Pero magpapagas na ako siguro sa San Juan. Hindi ko kasi to sinasagad na yun talagang paubos na siya ako pinapagasan. Usually yan, pag nag 2 bar, pinapagasan ko na. So 7 liters nga pala yung capacity na ito ni Kimco Like 150i. Tapos ang gas consumption nito city driving mga 30 to 35. Pero minsan nagte 28 kapag talagang traffic. Pero kapag long ride naman yun, nasa 40-44 kilometers per liter. Parang ang pinakamataas ko ata dito is 46. Pero di na naulit. Tsaka di na rin ako nagko-compute sa tao lang. Parang hanggang 4,000 kilometers yun kada gas kino-compute ko eh. Yun yung mga result ng aking computation based on real world experience. Hindi naman ako gaspol rin kasi mag-ride. Dahil na nung ilang buwan pa lang akong nag-ride, talagang pinapa-free wheel ko. Ano to? Wala, ang cute. May carnival pala dito. Ayun, San Juan na. Welcome. Mukhang magpapagas na tayo.
Pag may ganung tatawid, tas wala naman akong tao sa likod, patawirin na natin. Actually, dapat lagi nga mag-yield sa pedestrians. Saan tayo papagas? 97 po siya. Mahal pa sa petro nung nakaraan Ay, buti pa si kuya tumawag. Thank you. Ito pala yung, ano yun, ano babasa doon? NUQ. NUQ. Grabe, napaano ako dun sa preno Buti lang malakas-lakas pa yung ating preno. Nga pala guys, may baon akong extra front brake pad. Nasa 7K odo na to. Ewan ko, parang feeling ko lang. Baka just in case lang need na palitan. Pero chinek ko naman, sinilip ko, hindi ko matanggal tinry ko tanggalin talaga yung mismong caliper para linisan, pero siya ang tigas. Parang need ng impact wrench yun. Basta need ng machine. Ay, pogi all white na Fazio. Yun, kaya hindi natin natanggal. Sinilip ko na lang ng cellphone and base naman dun sa pagkakatingin ko, makapal-kapal pa. Yes, may dala na rin tayong extra belt. Although yung dala kong belt is for like 125. Sabi kasi sa GC, sabi lang naman sa GC, mas fit daw kasi yun. Mas masikip pa. Kasi yung ito nga like 150i, itong belt na ito, medyo may pagpag. Nung nagpalinis tayo ng CVT, nung pinapatakbo nila, yun nga may parang pumapagpag. Anong river yan? Agno River ba yan? Charot lang, nanghula lang ako. Nasa Pangasinan pa yun pero ang ganda. Ayun, kaya sabi nila sa mga GC, for like 125 daw, mas maganda yung fit. So yun yung binili natin, para if ever magpapalit na or maputulan, wag naman sana. Ang haba pa ng biyahe natin. Yun ipapalit natin, like 125 na belt. Sabi nga sa inyo na dala na natin to sa Sagada ng kasama natin yung OBR natin. Tapos grabe, ang dami naming dala nun, as in 6 days, hindi actually 6 nights and 7 days work, kasi 1 week yun halos kasi 1 night sa Banawe, 2 nights sa Sagada, and then 3 nights sa Baguio. Tapos nag-work ako noon, kaya dala din namin yung laptop. So ang dami naming dala, tapos kaming dalawa pa. Pero kinaya naman na all stock na like 150i. Grabe ang bigat nun. Kami ni OBR ko parang combined around 120 kilos. Tapos yun nga, yung bit-bit pa namin. Pero yun, kinakaya naman. Kaya so far stuck lang ako. Hindi ko pa na-outgrow. Actually may times pa rin na nabibigla ako ng piga dito na naiiwan ako. Wow, ang ganda. Kaya feeling ko hindi ko pa need ng performance upgrade sa CVT. Pero if ever man, parang gusto ko puro Kimco pa din Ayun, actually after na ito, baka ipadalhin ko to kay Sir Gunner sa QC. Talagang yun talagang isa sa mga kilalang mechanic ng Kimco like sa Metro Manila. Nakapagpa ano ba ginawa ko ron? Nakapagpa-replace na ako ng shock doon. Doon ako nagpa-replace ng shock. Hindi ko, although may mechanic akong pinupuntahan dito dito pala sa may Pampanga, hindi dito. Feeling ko lang mas okay na dun sa akin specialized na mechanic na nagpakabit ako ng shock. Bali ang shock na nito ngayon, hindi ko masabi kung upgrade, pero definitely mas ramdam ko talaga ngayon yung mas soft yung talbog. Stock shocks to ng PCX.
compatible yung stock shocks ng PCX dito, plug and play. So yun, naganap lang ako ng second hand sa marketplace. Although nagtingin din tayo ng ng mga branded na suspension talaga, YSS. Tinignan ko rin yung Pro Fender, nakaka-tempt din yun. Pero niisip ko, pusha, nadala ko nga to ng sagada ng stock suspension lang. Naramdaman ko lang yung tagtag nito nung nagsubi kami ulit. So yun, nag-ano muna tayo sa budget na upgrade. Pero definitely after ilang years siguro, kung magbo-bottom out na itong shock or maglilik itong PCX na shock, baka i-try natin yung Pro Fender. Wow, saan na tayo? Grabe, hindi pa ako nagpagas. Wala pa naman talaga ako napapalitan dito. Ayun nga pala, kung napapansin nyo, medyo ma-vibrate yung handlebar natin. May katangahan kasi ako. Nag-start to nung nagbaler kami. Yung wow, ang ganda. Damn. Yung accommodation kasi na napili ko, meron siyang 2 minutes na off-road, as in buhangin. Pero beachfront siya, kaya ako siya nagustuhan. Tapos ang mura, tapos may sariling pool. Tapos basta, ang ganda. Nature na nature yung vibes nung accommodation namin sa Baler. Kaso yun nga, may worth 2 minutes siya na off-road. Tapos grabe, ang medyo malala, syempre, yung pagkakalubak doon. Hindi naman pang off-road tong like 150i. So doon pa lang naramdaman ko parang shaky na. Tapos nung pauwi kami, may si Google Maps kasi pinadaan ako sa parang bypass road yun eh. Malapit na yun, parang less than 1 hour na lang, nasa Pampanga na kami. Hindi ko alam kung ano yung dinaanan namin, pero sementado na road siya. Tapos biglang napuputol. So yun, merong part doon na since madilim na yun, hindi ko na nakita. Naputol na pala yung semento na road. Naging off-road na siya. Tapos ang taas. Grabe, nag-bottom out yung front suspension ko. Tapos after nun, yun na, nagkaroon na ng alog. Tapos hindi ko alam kung bakit. Binuksan ko na tong handlebar nito, hindi ko ma-figure out kung ano. Tapos, ano pa yan nung November. Tapos parang last month may nag-chat sa GC ng like 150i, mapagpag din yung handlebar niya. Hindi ko alam. Ano ba tawag doon? Pero hindi katulad nung hindi katulad nung sa atin. Kasi yung sa akin, ayan, no? Pag maganda yung kalsada, hindi naman siya nagba-vibrate ng malala. Pero yung nag-chat sa GC ng like 150i, grabe ang lala nung pagkakaalog. Tapos yun, nung binuksan, grabe bali yung meron palang dalawang pa-V na tinutornilyohan, nakaka-connect sa handlebar. Etong harap. Kasi dalawang parts to eh, kung nakikita nyo. Itong nasa likod, itong nasa front. Yung nasa front niya, bali, may nabali sa loob. Pero nandun pa. Pero ang lala nung pagkakapagpag nun sa kanya, hindi ko alam kung bakit. Nung nakita ko yun, doon ako nagka-idea, binuksan ko ulit. Pusa yun sa akin, wala na yung dalawang V. Ayun. Yun yung reason kung ba't mapagpag. Hindi pa ako nakakabili ng replacement. Kasi, ang meron lang available kay Kimco MNL. By the way, kay Kimco MNL ako sa Shopee, umu-order lang lahat ng parts. Halos lahat nasa kanya na. Meron sa actually na handle front cover nitong like 150i, pero color white. Walang mint green. Tapos nagtanong din ako sa Kimco Pampanga, sabi, matagal-tagal yung aabutin. Lalo na ngayon, Holy Week. So hindi pa nila ma-place agad yung order kasi this week lang ako nagtanong. So yun, mali ko yun. Kaya hindi na umabot. Ang iniisip ko para mas mabilis, bili ako ng puti. Tapos papaint ko ng mint green sa mga nagre-repaint dito sa Pampanga.
Dito ako nandito, wala na nga pala ako sa Pampanga. Kung may mahanap tayo na brand new talaga, or kung makakapagpa-order tayo sa ibang shop, definitely mas gusto ko yun. Para mawala na yung pagpag nito. Sana before mag-May, makuha natin or mapaayos natin. Pag ako nainip, gano'n lang gagawin ko, order na lang ako ng puti sa aking MNL. Tapos paparepaint ko na lang. Ayan, ang ganda na ng, oh my god, ang ganda na ng kalsada guys. Nga pala, one cam setup lang tayo. Kasi yun nga, ang goal ko lang naman for now is i-document yung mga rides ko. So mostly for personal consumption naman yung pinaggagawa natin ngayon, pati yung pag-edit natin. So hindi ko pa nakikita yung need para mag-upgrade ng or magdagdag, ano yan, or magdagdag pa ng isang cam. Saka na lang siguro. Pero ayan, kung nakikita nyo, naglagay ako ng mount kasi baka pag sinipag-sipag ako, switch ko yung camera. Yan, ito ngayon nasa helmet. So mamaya pag sinipag ako, lipat ko dyan sa harap para makita nyo din yung front ko. Para magsilbi siyang front cam. Ayun, pero sa ngayon tinatamad pa ako. Saka since na-late nga tayo ng take off kanina, medyo naghabol tayo. Pero feeling ko okay pa rin naman yung ETA natin before 3. Okay na po yan? Aray mo. Wala, ngayon nakapagpagas na tayo sa Caltex. Ako kung na-videoan ko, parang almost, hindi, lagpas 5 liters, 500 may get ang kati. Grabe. Doon ako sa Caltex nagpagas, tas onting kembot na lang, hindi ko pa napansin, may Shell pala, mas mura ng konti. Pero anyway, sinusto natin to. Yeah. Di ko alam kung ano yung susunod na taon na eh. Ako pa naman tiisan ng onte. Nag water break, CR break na rin tayo dun. Ito yung isa sa mga hassle sa pagsa-solo ride. Nag-CR ako naka-helmet kasi ayoko siya iiwan. Ganoon din sa fast food, mahirap eh. Lalo na ito ngayon, may camera chuchu na tayo. Saka challenge na rin to. Grabe. Paano kaya i-edit ko? Ano? Saka tuwing kailan ko sisingitan ng music, ganyan. Wala pa talaga akong idea. Panoorin ko lang yung mga lagi kong pinapanood. Nga pala mga pinapanood nating motovlogger, usually yung puro naglo-long ride eh. Number 1 si Sir Aaron Palabiag ng Ride XP na nag-start din ng kanyang 2-wheel journey on a Kimco like 150i. Feeling ko kaya siya sinuggest ng YouTube algorithm ko eh. Dahil Kimco like 150i din siya nagsimula. Pero ngayon napakadami niya ng nasubukang motor. Nga pala, nakamatic tayo ngayon pero may balak din pala tayo mag-manual in the future. Napag-alaman ko na mas maraming options and mas mura pala, no? Yung mga manual na expressway legal motorcycles kumpara sa matic. Bukod doon, ang gaganda rin talaga ng mga manual motorcycles. Mga Royal Enfield, Classic 650. Basta yun, mga nasa 650 lineup ng Royal Enfield. Napakaganda. Tapos sa iba naman, Triumph. Ang ganda sana nung bagong labas nila ngayon. Yung Scrambler XC. Black and yellow, napaka-pogi. Pati yung Scrambler 400. Kaso, tataas ata ng seat height nun. So, ang tinitignan ko is yung
Speed 400. May mabait na mga tricycle driver dito, nagbibigay sila lahat. Thank you po, thank you po. Yun yung mga Dream Extra Straight Legal bikes natin. So yun, Ride XP. Isa sa mga lagi natin pinapanood. And then isa si Sir Ride Gone. Trip na trip ko yung style ng motovlog ni Ride Gone. From Marikina din. Yan. Naka PCX 160. Tapos chinek ko yung mga lumang vids niya. Nag-start pala siya sa Honda Wave. Tapos SJ cam na action cam. This week ko lang chinek kasi nung bumili nga akong action cam. Hindi ko pa binibili, pero binabala ko palang bumili na action cam. Sabi ko parang inisip ko lang kung paano i-justify sa sarili ko yung paggastos. So yun, tinignan ko yung mga lumang video ni Ride Gone. Nakaka-inspire naman. Kasi yun, napaka-chill lang nung mga motovlog niya. Another one is si Sir MJL. Long rides din, puro long rides. Tapos pinanood ko din yung niya, mga motovlog setup. Another one na pinapanood natin, mga chill rides lang na favorite ko din, si DJ DLS. Yun, din yun. Nagka Kim Collect 150i din siya. Doon ko siya nag-start mapanood. Dahan-dahan tong van. Dahan-dahan lang din tayo. Ang sarap nang namin ng mga ganito. Ito yung mga reason kung ba't nag-start tayo mag-vlog ng mga rides natin. Wow. Mount Tabor. Kala ko Mount Tarog eh. Joke lang. Okay. Sorry, hindi ko natanong. Ito na pala. Arco ng Ilocosur. Yeah! Alright. Itigil ba tayo? Hindi na. Naghahabol tayo. Ito na nga eh. Naka-ano na nga tayo eh. Naka-action cam na nga tayo. And mga riders na nakakatawa. Ngayon, pag nagsa-solo ride ako, halos wala akong nakakasalubong na rider. Kasi ang off ko is Tuesday, Wednesday. So pag nagra-ride ako Tuesday, halos walang mga riders talaga. Meron, pero hindi yung nag-long ride na ganto-ganto. Usually mga lokal, nakakasabay mo. Nasaan na ba ako? Grabe, no? Yung kwento ko kung saan napupunta. Pero yun, DJ DLS, yung mga chill rides, kape-kape. Yung mga pinapanood ko, malapit lang pala sa aking hometown. Tapos, sino pa ba? Isa pa, si Oski. Kailan ko lang din siya nag-start mapanood. Parang February lang ata. Ay, hindi, January. Naka-vest pa siya na green, na army green. Ewan ko, Primavera ba yun? O Sprint. Basta 150cc na Vespa. Napaka-pogi din. Napaka-pogi din syempre. Nakita ko siyang long ride to LU tsaka to Baguio. Doon ako na-inspire din na taga din na pala tayo. Doon ako na-inspire na mag-long ride din. Ayun. Taga Marikina din. Grabe, ang daming motovlogger sa Marikina na pinapanood ko. Nang wala yung gutom ko, kakadaldal. Okay naman pala, kinakausap ko yung sarili ko. Nagdalawang isip nga pala ako kanina, ilagay na yung front cam. Ilagay dito sa mirror mount para makita nyo yung itsura ko. Pero parang wag na lang. Tsaka na lang. Nahihiya ako eh. Anyway, so far yun lang yung mga regular kong napapanood. So sa kanila ako siguro
kukuha ng idea sa pag-i-edit kasi wala talaga ako alam. Meron naman, basic lang. First time natin maglo-long form, sana okay. Sana yung quality ng audio okay. Pero kung basag-basag man, try na lang natin adjust sa post-prod. Ayan, gusto ko lang pakita tong simbahan. Overexpose yung mga footage ko. Ayan, nagpalit lang tayo ng battery. And mukhang may katangahan ako. Hindi ko kasi nabago yung settings. Po siya overexpose nga. Ewan ko kung paano ko kung magagawa ko ng paraan yun. Oh well. Check ko na lang din later. Pero ayun, nagpalit tayo ng ano na lang ako. Nag-auto na lang ako sa exposure. Paratang first time eh. Sana magawa ng paraan kasi sayang, gaganda ng view eh. Kaya tayo natigil saglit. Pero yun, rolling na tayo ulit. Nakita ko parang may bayan ata na Santa Maria. Kung may fast food doon, baka doon na lang ako. Or ewan ko, mainit kasi eh. So sana magkarinderya eh. Anyways, yun lang po siya. Nga pala ito ang gamit ko ngayon na battery ay isa lang to, Palo, yung brand data. Pero sabi parang mas matagal ata, mas malaki kasi ito eh. Mas mataas yung mAh, 2250 ata. Tapos 19 something ata yung stock ni Action 4. Isa lang yung spare ko na battery. Pero yung Action 4 tumagal siya ng ano, parang imagine 4. Before 4 tayo magte-10 na. Joke lang, 9:24. So not bad. Napatagal ko rin siya ng almost 5 hours. More or less. Sarap talaga dumadaan sa mga tulay. Enjoy ko dumaan sa mga tulay. Ang next stop na nakapin sa akin, 7-Eleven sa may ano na eh. Oo, Ilocos Norte na yun. Pero baka hindi na natin hintayin muna na makarating pa dun. 1 hour 43 minutes pa eh. Ang ganda ng tanawin, sana mas okay na ngayon. Yun, mukhang magja-Jollibee na lang tayo guys. 5 kilometers away. Kailangan ko na rin ng kape. Ano ba yun? Palay o mais? Pinakanan tayo. Putya, may pagkain pa ba dito? Gutom na ako eh. Pero kala ko Jollibee na. Mukhang hindi pa guys. Guys ako ng guys na. Ako lang naman. Tumigil tayo for lunch. Magpapalit na din tayo ng visor. Kasi nagsa-start na akong masilaw. Gamit nga pala natin na helmet ngayon ay Rio RF6V ata to. ECE rated na to. Although as a half face lang. Kasi yung chin bar na ito manipis lang. Hindi ka na ito mapoprotektahan sa mga high impact. Pero ECE rated nonetheless. Yung isa pa nating helmet, yung una nating helmet, LS2 OF Classic 620. Yun, ECE rated din yun syempre, LS2. Sobrang solid sa akin na LS2 sa brand. CE certified yung mga helmets, CE certified yung mga gear. Kasi hindi siya kamahalan. Tapos yun nga, ang gusto ko doon sa open face na helmet ko na yun, double visor na siya. So hindi ko na kailangan. Ito katulad na ito, puta baon ko yung extra visor. Nag-i-switch pa ako pag naglo-long ride. Pero mas nakakampante kasi kapag ganito kahabang ride tapos ramdam mo na may protection ka sa harap mo eh. Nagsalita si Google Maps kaya natinimik tayo. Woo! Luwag na kalsada. Mataas-taas na lusong to. Anyways, yun lang muna. Tipid-tipid na tayo sa battery.
Okay, babalik na pala tayo sa MacArthur Highway. And 500 meters. Angas na ito. Hindi ko alam kung anong lugar na to. Parang huli kong basa sa mga signage nasa Candon. Pero di ko alam kung anong area na to. Grabe ito. Ay, sakto. Welcome. Pusang tanggal yung tiya. Santiago. Ilocos Sur pa din ba? Sana norte na, no? Asa malayo-layo pa. Grabe, ang ganda. Meron pa ba? O siya, wala nang nakikita ng ano, fast food ah. Kasi pag pumasok ka sa restaurant, ang mahal eh. Ano, nakakaya pag pumasok ka, tapos inabutan ka ng menu, tapos mahal eh, no? Parang papangatawanan mo na lang. Talaga mag-ride pa norte. Narinig ba yun? Sabi ko, ang sarap talaga mag-ride pa norte. Mapa Cordillera man o Ilocos. Ganda ng view. Hindi lang, nararamdaman ko na ulit ng very slight yung kagutuman. Diretso parang 51 kilometers ata sabi ni G-Maps dito sa MacArthur. Wow! Nakamundukan ba yan? Papayaw na ba yan? Ako na ng ano to. Walaan mo daw. Wala nakalagay. Wala nakalagay na lugar. So yan to. Ano ba yung Malacanang of the North? Charot ng hula, no? Titigil tayo dito, syempre. Hindi pwedeng hindi. Anong lugar to? Wow. Ito may pangalan. Ay, Bastos, joke lang. Isip ko lang yun. Suso Beach. O Suso Beach. May lumalangoy doon, oh. Tambay muna tayo. Ayun, oh. Ang ganda. Ito nga pala yung setup ko. Ayan. So ito, hindi ko mabuksan. Kasi nakaharang nga itong camping chair. So alisin ko pa yung strap niya kapag gusto ko uminom. Ayun, napakita ko na. Wow, ganda ng view. Grabe, ganda ng Ilocos. $38 kilometers, weekend. Nerva ka na tayo, guys. Nerva ka na tayo, self. Wow, tulay. Tulay ulit. Nandaanan tayong choking. Kaso, may coffee ba doon? Gusto ko kasi may coffee. Kahit brewed lang. Di ba? Mayroon to halo-halo. Kanina pa ako nakakita ng M ng McDo. Walang nakalagay kung may distance or what. Ay wow, ganda ng arko ng Narvacan, no? Hindi ko alam kung nakakonect yung audio. Pero tapos tayo mag-lunch. Binala ko magmang inasal nga, so wala. Ay pucha, may katabi palang McDo. Kung alam ko lang. Nauwi tayo sa Dunkin. Okay lang naman. At least may coffee. Nag-bunwich, tas Americano tayo. XL na Americano. Not bad na rin. Ay, tsaka nag-glaze donut din pala tayo. Kasi bitin yung isang bunwich lang para sa lunch eh. Pero tama lang din na hindi tayo nagpakabusog kasi gusto natin kumain ng iba-ibang Ilocos empanada. Siyempre, ano pa bang
sikat na food dito sa Ilocos. Kundi Dubai, so ko na joke lang. Ilocos empanada syempre. Medyo nabuhayan na tayo, nakapagpalamig na din. Yan yung pinakamahabang stopover natin so far. Sana makahabol sa oras. Lapit na pala tayo sa vegan pero hindi tayo directly dadaan mismo ng vegan. Yun, sabi ko mamaya na pero kasi ang ganda ng view. Kailangan natin ma-document yan. Ayoko sana yung kaso puro coastal road, yung ganda yung ganda sa mata. Ito yung kailangan maalala ko. Kaya bibidyohan natin. Tama lang yan para hindi tayo ma-rush sa corners. Dahan-dahan lang. Oh wow, ang ganda. Grabe, paubos na agad memory ko. Di na makita yung ocean. Wow, 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 wow. Meron ba ba? Ayun, pinaligo na naman tayo ni Google Maps. Hindi ko alam kung anong lugar to. Kung pwede mo dumaan dito or what. Well, ang tinuturo naman niya yung mas mabilis. Pero, siya, walang tao dito eh. Ahon, Minty. 7 kilometers daw to na ganito. Yun lang. Pinakita ko lang. Actually, hindi ko lang kung saan ako dinadala ni Gmaps. Pero more than halfway through na tayo eh. Diretso na natin. Ingat-ingat na lang. Kabugaw na tayo. May mga nakikita na akong sign na tulawag. Shit, sa wakas. Ilocos Norte. Blip ko na lang lahat yun. Palamura talaga ako eh. Woo! Medyo nakabuhay yun. Hindi ko alam kung kaya pa ba ng kape to. Tulog na to. Sobrang excited ko kanina. Naligo ako 11. 12 ako nag-try makatulog. Nag-try. Kaso wala, parang pumikit lang ako.
Kakapagas lang natin. Oops. Damn. Good. Kakapagas lang ulit natin. Shell naman tayo this time. May nadaanan tayong Petron, kaso sarado. Tapos may Caltex din, sarado. Not bad, nakadalawang full tank lang tayo papunta. Pauwi, malamang ganun din. Saka hindi naman natin sinasagad nga kasi na ubusin. Kumbaga lagi yung may 2 bars na tinitira bago ako nagpapagas. Hindi natin sinasagad. Wala pa bang windmills? Windmills na ako. 2 o'clock na. Cloudy lang ba? Kaya ako walang nakikitang windmills? Feeling ko malapit na eh. Sabagay, yun nga oh. Oo, ang clouds yan or smog. Anong beach na yan? Hindi ko na alam. Wala pa rin ako nakikita ng windmills, man. Ang sakit na ng kamay ko. Akala ko ruins ng lumang church eh, kaya ako binuksan. Burgos na tayo, guys. Burgos na tayo, self. Alam ko meron na dapat dito eh. Pero mukhang foggy nga. Pero yung lighthouse talaga natin dito. Pero hindi naman natin pupuntahan na. Siguro kapag nag 2 days na lang tayo. Alright, wow. Woo, puti na yung buhangin. Alright. Pero wala pa ding windmills. Ah, grabe, solid ng alon. Mukhang may empanadahan na dito. Ayan, dami ng restaurant. Nalobat na tayo. Kinonect ko na sa power bank rekta. Hindi na ako nagpalit ng battery. Nakatamad ako eh. Woo! Ayun na! Shit, may windmill na. Windmill. Yes. Oh yes, yes, windmills. Woohoo! 13, 14, 236, 237 na. Hindi wala ako nag-shot dun sa homestay na pag-i-stayan ko tonight. Sa may south area siya, pero hindi beachfront. Abot kami na, guys. Kaso hindi ko alam kasi sa maps ang daming parang pwedeng ipin. Hindi ko alam kung alin dyan yung pinin ko. Sana up close, tsaka sana walang entrance fee. Pero feeling ko meron. Okay lang kung makakalapit lang naman. Not bad na. First time naman natin pumunta dito. Hindi ko alam kung ilalapit ko ba. Yung part kasi kanina na pwede mong ilapit, dami tao. May may grupo ng mga riders. Nakakahiya naman sumingit. Hindi ko alam kung meron pa dito na pwede lapitan. Pero hindi natin lalapit kung kahit roadside na lang. Ba't ito walang LC? Bala ko na sana ilapit. Nakababa, nare-repair. Oo nga, nare-repair.
Tama na siguro dito. May daan pa kaya? Check muna natin. May buhangin pala to. Hindi ko na ilalapit guys. Off-road na naman. Tama na. Kawawa na yung motor. Yan, walang tayong footage. Nakasama yung motor. Kasama yung windmills. Okay na yan. Bro, ang ganda. Wow. Nagbasa tayo ng Blue Lagoon. Honestly, hindi ko alam. Gusto ko siya puntahan, kaso anong oras na kasi? Silip lang. Wow. Damn. Grabe. Tinitipid ko na sa battery, pero po siya, paano mo hindi kukuhanan to? Holy shit. Yun lang, medyo madaming turista. Grabe. Naka-journey. 360. Kasama tayo. Kasama tayo sa group photo. Hanggang dun tayo sa dulo. Tapos tatry ko mag-vertical. Check natin. Holy crap. Wow. Grabe, lamig na dito ah. Ay, grabe, ang daming turista. Ito na ata yung last.
Palubot na yung mic mini, pahirapan na mag-connect. Pero papunta na tayo sa homestay natin. Skip na natin yung Blue Lagoon. Balik na lang tayo dito next time. Or pwedeng dun tayo mismo magstay sa Blue Lagoon. Kasi may mga nakita akong mga resorts dun na may pool eh. Pero ngayon, sa Saud tayo. Excited na ako makita yung beach. Gusto ko nang tumambay dun. Yun naman yung reason ko ba't nila natin tong camping chair. Upo tayo dun. Kung pwede mag-set up ng sariling shit dun. Pero kung hindi, hindi. See you na lang kapag andun na ako. Siyempre kapag may magandang view, on ko pa din to. Hehe. Right? So sa part na to, nakaveran ko ata yung mic ng action cam kaya di narinig. Mabilis na room tour lang. Ayan yung shower, sink, toilet bowl na may bidet. And then ayan yung pinto. May cabinet naman. And then ayan yung bed. Good for two. May aircon, may fan. And then ayan yung gamit ko. And may mirror. Yun lang.